beloved Boss Mike Cervera. Natin ang gulo at gusto natin pagkakaisa. Iba, kung ianggulo natin ito, sa napagis na namin, kasama na si Manong Dante, ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Ay, teka muna. Unang-una sa lahat. Ba't galit? Ba't sila galit? Di ba? Yun eh. Manong Hunasan eh. Oo. Senator Hunasan. Baka nakakalimot ka o hindi ka nanonood ng social media. Yan lahat sinasabi mo. Ang DDS ang nauuna. Yung katabi mong idol ko, nagmamaangan pa nga. Tanungin mo sa katabi mo kung sino ang nag-umpisa ng kaguluhan na to. Di po ba mga kababayan? Tandaan nyo, kung hindi inumpisahan ng kampo ni Duterte ang manggulo sa bayang ito, tahimik tayo. Di po ba? Tahimik po tayo. Gringo naman, no? Ayan na nga yung katabi mo eh. Tiplagan kasi. Oo, tapikin mo ng konti. Tapikin mo, ganon. Tama ba yung sinasabi ko? Oo, ganon mo. Sabihin yan eh. Ay, teka, busy ako. Busy ako sa mga gagawin kong script dito. Manong Gringo, pasaw. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. Ayun na nga eh, pro-Filipino pala eh. Eh bakit nanggugulo yung mga yan? Bakit po nanggugulo yung mga DDS? Pro-Filipino pala kayo. Kita mo yung isa, oh, kumukunot na yung noo. Oo, hindi, boss mo, ganyan talaga mukha niya. Nakakunot na noo eh. Oo, parang hindi sumasang-ayon sa sinasabi mo. Oo. Sige, Gringo, pasok! Pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, anong hindi mo naririnig? Eh, hindi nga nagsasalita sila, Sara. Meron namang pagkakataon na tamang venue. Diba? Iniimbitahan sino? Iniimbitahan si Digong, iniimbitahan si Sara. Pero hindi naman sila sumasagot sa mga katanungan sa kanila eh. Di po ba? Ganun lang naman kasimple. Sagutin lang ng maunawaang maigi ang mga bagay na inaakusa, lalong-lalo na kay Sara. Dahil itong si Sara ay napakaraming dapat sagutin nito, pero hanggang sa ngayon wala pa rin malinaw na sagot. Ano? Tuloy. higit na isang taon na nakakalipas. Meron tayo mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Eh kasyo nga gusto ng Pangulo magkaisa. Pero yung binanggit mong dalawa, si Duterte at si Aling Maliit, yan ang mga nangunguna. Kauupo pa lang ni Pangulo, pinagpaplanuhan na nila. Tama ba yun? Pinagpaplanuhan nyo kaagad na matanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong? Kung gusto nyo pala ng pagkakaisa, dapat manahimik kayo, sumunod kayo. Saan? Nagtitimon. Sino nagtitimon? Eh, siyempre si Pangulong Bongbong. Siya ho yung ating kapitan sa barko. Siya ho yung kapitan ng bangka natin. Na dapat sumunod tayo. Kung ano ang alon, kung ano ang sagwan ng Pangulo, siya po ang dapat nating sinusundan. Sapagkat nga po, di po ba, tayo ay naghalal at nanalo. Dahil tayo ay naniniwala na kaya po niya na napaandarin ang gobyerno na to at yun naman ang tama at ginagawa ng Pangulo. Di po ba? Bakit ngayon mga kababayan, para bang kasalanan palagi ng Pangulo kung bakit itong mga ibang mga naging presidente tulad ni Digong at ni Aling Maliit ay kumukontra
pinagpaplanuhan na pabagsakin ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Napakasimpleng unawain nito. Malamang ho si Huyang Hunasan, malamang ho ito hindi ho ito nanonood ng social media. Oo. Ano po? Tuloy. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't nagpasan tayo rin sa sisi? Anong pakikinig? Anong gusto niyong pakinggan ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung panawagan na bumaba siya, yung ba yung gusto mo? Ang panawagan nila mag-resign Di po ba? Sabi, mag-resign ka na. Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Kita nyo? Yung ba yung tama, gringo? Kita mo si Marcoleta. Minsan ano mo kalabit-kalabitin mo yan. Baka mamaya kung ano na nangyayari dyan. Di ba? Tuloy. Question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Yun naman talaga ang issue natin dito. Issue ng bayan dahil dapat maging loyal tayo sa bayan, hindi ho sa mga politiko. Tandaan nyo mga kababayan, dapat, bakit Boss Mike, ikaw pinagtatanggol mo si Pangulong Bongbong Marcos? Abay, yun po yung aking mandato bilang mamamayang Pilipino. Sumunod ho ako sa leader ng bansang ito. Bakit siya ho yung hinalal natin bakit hindi ko susundin? Bakit hindi natin susuportahan? Siya ho yung presidente. Nung panahon nga ni Digong kahit ayaw ko sa kanya, sumunod ako. Bilang pagrespeto dahil yun ang kagustuhan ng mayoryang Pilipino. Di po ba? Bakit ngayon hindi nila magawa? Tuloy. Ang sambayan ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. Kaya kayo nandyan kasi gagawa kayo ng paraan. Gusto nyo pabalikin sino? Si Digong. Mamaya. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC, sa Korte Suprema, ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para mabuka yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa. Yun naman yung hangarin nila. Yun po yung hangarin nila na gagawa sila ng paraan daw na magpapirma. Sa pamamagitan ng pirma nyo, yan na ho siguro yung iniisip nila na kaparaanan o susi para mapabalik daw si Digong. Mga kababayan, para mapabalik yung isang kriminal, yung isang berdugo na naging pangulo. Malabong mangyari yan. Alam na alam ni Marcoleta, idol ko yan. Siguro the President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin. Malakas. Wala na ho. Prerogative naman ho ng mga tao na mga naagrabyado at nabiktima ni Digonyo. Prerogative ho nila yan na sila ay pumunta ng ICC. Karapatan nila yan. Hindi nyo mapipigil yung mga tao na yan. Sisikilin yung karapatan ng mga tao na yan ng Pangulong Bongbong? Yung ba yung gusto nyo? Hindi naman pwedeng ganon at hindi rin ganon si Pangulo. Di po ba? Hindi ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat po tayo, pantay-pantay dito, mahirap, mayaman. Hindi po pwede para kay Pangulong Bongbong Marcos na sikilin natin ang karapatan ng bawat isa. Kaya kung ano kagustuhan ng mga biktima ni Digong, wala tayong magagawa. Unang-una sa lahat, hindi ho kilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga taong mga naghabla sa ICC. Ikalawa, mga kababayan, wala hong magagawa na si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi hayaan na nating litisin at antayin kung ano husga ng ICC. Our beloved Boss Mike Cervera.